Kaya pala grabe na naman po, matindi na naman ang galit at birada na itong mga DDS laban kay Arnold Clavio. Kasi meron siyang bagong pahayag tungkol nga sa panawagan na itong mga DDS na mag-resign na si PBBM. Ayan. Etong mga ganitong klaseng statement, ito po ay nanggagaling sa mga matitinong kababayan natin, yung mga ganitong paniniwala. Pakawala ni PBBM sa pwesto, pagdiriwang ng mga kurakot. Pagkawala, kung sakali daw na mawala si PBBM sa pwesto, magdiriwang daw lalo ang mga kurakot. Kasi kung babalikan nga naman natin, sino ba ang naparusahan? Sino ba ang nakulong na mga tiwali at kurakot noong panahon ni Digong? At totoo yun, na alam niya. Alam niya yung malawakang korupsyon din ng kanyang administrasyon. Pero hindi siya siya po ay nagsawalang kibo dahil siguradong mauubusan siya ng mga kakampi kung kanyang ipinakulong yung mga tiwali at korap ng kanyang administrasyon. Siyempre ngayon, nakikita natin yung investigasyon. At etong mga diehard, ang sinasabi nila, ang bagal daw, walang nakukulong. Meron na po. At napakarami na rin pong nakasuhan. Lahat po yan ay nasa tamang proseso. Lahat po yan ay darating sa punto na mauubos ang mga tiwaling nasa gobyerno, lalo na po yung mga politiko. Posibleng huminto ang pag-usad ng investigasyon kung sakaling mawala sa pwesto si PBBM. At yun nga, magkakaroon ng pagkakataon ang mga tiwaling opisyal na makatakas sa pananagutan. Yan ang malaking problema na kakaharapin natin kung sakali na bumaba sa pwesto si PBBM. Yung pinag-uusapan na mag-resign pareho, simultaneous resignation, siguro ang unang dapat mag-resign si Sara Duterte dahil siya ang unang-una na nakitaan ng mga ebidensya ng korupsyon. At yung sinasabi nila na mas korap daw ang nasa Malacanang, tignan natin. Kung meron talagang ebidensya laban sa nasa Malacanang, siguradong magsasalita rin ang mga kababayan natin na nasa katuwiran. Katulad po na itong si Arnold Clavio.